Hello? Magandang araw sa inyo lahat. Hello, hello? So, may isang kongresista tayo ngayon na taga Zamboanga na gustong ibalik o gustong patawa ng pagusang kamatayan ng isang plunder. Tamang-tama yan. Yung kumulimbat ng konfi. Tigitabaw daw yun eh. Hindi natin papangalanan. Pero ano siya eh? 125 million, di ba? At saka 500 million. Di ba 50 million lang ang plunder? So paano yan? Pag na-sentensyahan sa ng Sandigang Bayan, larga na. Tapanakan natin. To stop right away. Kasi ang tao, pag malaman nila may baril, eh siyempre natatakot lahat eh. Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Sino ba naman gustong sumalag sa mga balam? Sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa Denmark ang number one? Ba't 34 maganda ang ano, out of no? 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score na kamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. 180. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211. Ito Alam nyo, mga congressman, okay? Nananawagan ako sa lahat ng mga 300 plus na mga congressman. Ha? Saksak nyo sa baga nyo to, ha? Okay? Saksak nyo. Kung kayo ay malinis, okay? Kung kayo ay isang santo, kung kayo ay isang banal, ay parehas lang na. Kung kayo ay isang, ano tawag doon? Isang makabayang, suportahan nyo ang batas na to. Wala pang isang buwan, pasan nyo to. Ha? Pasan nyo. Kung kayo ay malinis. Ha? Kasi, kung kayo ay madumi, kung kayo ay gagaputik, ibabaliwalay nyo to. Kasi nga, alam na alam nyo sa sarili nyo, kayo ang magbe-benefit dito. May wanag? Mga congressman, including mga party list na walang silbi dyan. Ha? Tuloy! O ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusan. Penalty for Corruption Act. Ha? Suportahan nyo yan. Panawagan sa lahat ng mga congressmen, congresswoman. Suportahan nyo yan, mga ambog. Ipasa nyo lahat. Gawin yung mga sarili nyong principal author lahat. Para pumasa agad yan. Ha? Pero kung hindi nyo susuportahan, may balak talaga kayong magnakaw. May balak kayong limasin ang pera ng bayan bago kayo magsitakas. Tuloy! Ang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halal man o itinalaga. Gayun din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang yung masusunod doon kay papiring squad sa Luneta, di ba?
para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Ibig sabihin, may apela na yun, ma? Meron na kayong pero ano pa rin ang mananalo pa rin ang mga hambog na mga yaman. Mayaman to mga to eh. Gagawin lang nila, i-delay na lang i-delay. I-apela na lang i-apela. Kukuha lang ng mga abogadong korap na halangang bituka. Ayan na. Lusot na naman ng mga mayaman. Dapat wala nang api-apila pag hinatulan ng sandigang bayan. Pag mali, di ba, bakit nabitay ka na? Tapos napatunayang mali. Dapat yung sandigang bayan ang gilitan ng leeg. Tuloy. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang Kakaiba. Ano ibig sabihin yan? Ha? Wala. Guilty. May plano. Kasi, alam nila sila ang magbe-benefit niyan eh. Kaarangin na yan. batas. Niyo. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely So pag magnanakaw ka, you have the human rights. Fuck. Pero pag mahirap ka, kill. no to death That's penalty the talaga. fucking It will reality of instill Philippines. fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya ano 'yun, kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Sa kasalukuyang kongreso, nakabinbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes. Mga Eto yung heinous crime na pinapanukalan nila, tanggalin mo yung plunder. Tanggalin mo yung plunder. Tanggalin mo. Pag tinanggal mo yan, 99.9999% wala pang isang buwan, pasado batas na yan. Promise, I swear, papapitik ko yung itlog ko. Kung hindi papasa yan, tanggalin mo yung plunder. Mio Marimar. sangkot sa iligal na droga at iba pa. Nakatakda na ring tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos Dapat ang ilukluk nyo ngayon yung mga congressman na may bayag. Walang corruption. Mga bago dapat mga bago. Nananawagan ako sa mga nanonood sa akin dyan, mga 100 piraso. Dapat ang iboto nyo yung mga yung mga bago, lahat bago. Nagkalaban na ng congressman nyo, bago. Para at least ganado bang magtrabaho yun Hindi pa tamad-tamad, di ba alam mo ginagawa Ang ginagawa lang niya talagang yung ayon sa konstitusyon, diba? Mali na kasi ngayon pag na-re-elect na naman, tangina, alam niya yung ginagawa niya. Petiks na lang siya. Mag-aantay na naman another 3 years. Tsaka na naman magsasalita pag malapit na eleksyon. 6 months before election, sasalita na yan. Ba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa. Di ba? Tang nargis. Kaya, mag-ingat sa pagboto. Adios.